Hey guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, kumusta naman kayong lahat guys? So, ayan guys, maraming salamat pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And sa mga interested pala sa ating private reading and wishing candle, cord cutting, and love binding rituals, pwede nyo ako guys i-message. Ayan, sa mga gusto mag-inquire. So, bago tayo guys mag-start, paalala lang na ang reading natin ay general reading lamang. So, take what resonate and leave what doesn't. Okay? So, kung hindi ka makarelate, wag na guys ipilit. Okay? Ibig sabihin lang yan, hindi natin nakuha yung energy mo. Hindi ko nakuha yung energy mo. May mga nababasa kasi akong comment. Ayan. So, pwedeng makarelate ka sa iba nating reading. Pwede mong itry. Okay? Or kung gusto mo naman direct, ayan, nagre-reading ako ng individual sa ating kabilang channel sa Jade Diaries. Ayan, mapapanood mo direct yung inyong zodiac sign. Ayan. Okay, dapat alam mo ang inyong sun, moon, rising, and Venus sign para mas, para mas mag-guidance ka. Okay? Mag-guide ka. Tingnan natin kanina ba itong love reading. My dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, we are so free and in love. Wish I could stay there forever. So, nandun kayo sa sitwasyon na komplikado. Okay? Etong relasyon nyo guys, masyadong conflict at pinapakita rin sa akin na nahihirapan kayong maging malaya ng person mo. Okay? Pwedeng ang daming mapanghusga sa paligid nyo. Pwedeng ang daming taong against dito sa relationship nyo. Siguro yung person mo kasi nakatadhana na yan sa iba, no? Pwedeng arranged marriage. Okay, so ang hirap guys pagka na-involved ka sa tao na ganyan. Okay, pwedeng foreigner to or pwede rin naman guys nasa culture, no? Kung di naman arranged marriage, is pwedeng sa culture nila is mahirap pumatol sa hindi nila kalahi. Okay? Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. So, ngayon, nakikita ko naman na lagi kang iniisip ng person mo. Ayun, feeling niya, parang mas malaya kayo doon at parang hindi kayo gano'n nag-uusap ng person mo. Okay, dahil nga conflict, no? So, ang nangyayari, kailangan yung i-sacrifice itong relationship nila to dahil nga may conflict na nangyayari sa pagsasama niyong dalawa. Okay, tignan pa natin. Kanina tong love reading spirit guide. Meron tayong nervous. You make me nervous. Even just thinking about you, I get nervous. I'm not sure what to say or how to act around you. So, ayan, kinakabahan siya kasi nga aware siya kung ano yung mga nangyari. Okay, aware siya na ito yung kasalanan niya sa inyo, na ito yung mga pagkukulang niya. So, ang nakikita ko rito guys na mas malinaw, nandun sa point na itong person mo, umiiyak siya, no? Okay, umiiyak siya every time na parang gusto kanyang i-approach, gusto niyang magpaliwanag sa inyo. Hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa inyo yung mga nangyayari, yung mga conflict na nangyayari dito. So, siguro, kung ako yung tatanungin nyo, mahirap magmahal ng taong komplikado. Okay? Mas piliin nyo pa rin yung taong, alam mo yun, kaya kang ipaglaban. Yung person mo kasi guys, ito, wala tong magawa. Okay? Parang nakatali na to. Or mahirap sa part niya na magdesisyon. So, ngayon, ayan, kinakabahan siya. Paano kanya kakausapin? Paano niya ipapaliwanag sa iyo ang mga bagay-bagay? So, siguro, kailangan nyo na mag-usap. O, pag-usapan nyo ano yung mga dapat nyong gawin. Pero kung handa naman siyang ipaglaban ka, bakit hindi? Kasi nakikita ko naman guys, parang conflict talaga. Pwede na sa third party ka. Okay? Pwede may love triangle na nangyayari sa inyo. Okay? Yung pinapakita sa akin dito guys, mahal ka ng person mo pero wala siyang magawa kasi nga nasa conflict kayong dalawa ngayon. Tignan natin. Hindi siya makapag-decide sa inyong dalawa. Kanina po itong love reading spirit guide. Meron tayong feeling loss. Ayan. Tinatanggap niya na lang sa sarili niya na talagang eto na, nag-end na kayo, na baka hanggang dito na lang talaga itong pagsasamang to. Kasi
Ngayon, I know I'm trying to make this work but I feel so lost. I don't know what to say or to say anymore and it's easier to just stay in silence. Diba? Kung wala kayong pag-uusap ngayon, mas pinipili ng person mo na manahimik. Mas pinipili niyang huwag magsalita na lang muna ngayon. Okay? Kasi, ano siya parang tinatanggap niya na nga sa sarili niya. Yun. Yung iba sa inyo guys, pwede naghiwalay na kayo na tong taong to. Pwedeng iniisip mo, hindi ka niya mahal. Bakit bigla ka na lang ginost? Ba't bigla ka na lang iniwan? Kung mahal ka niya, bakit ganito? Hindi niya pinaliwanag. Siguro kasi ayaw ka na niya mas masaktan. Ayaw niya nang ipaliwanag. May mga ganong klase ng tao. Nakakala nila, hindi sila makakasakit pag bigla nilang iniwan, no? So, yung pinapakita sa akin dito, guys, may conflict na nangyayari. And, yeah, parang nagtatago. Parang ganun eh. Basta parang pinagtataguan ka na niya. Umalis siya hindi dahil hindi ka na niya mahal. Umalis siya dahil sa conflict na nangyayari sa inyo ngayon. Okay? Komplikado din ang sitwasyon niya. Okay? Parang mas kailangan niyang piliin kung ano yung mas practical ngayon. So, I think mas pinipili niya kung ano yung practical na alam niya ngayon. Okay? So, yeah, tignan pa natin. Ay, no? Hinahanap niya yung sarili niya ngayon. Finding myself. It was time I went within, find myself again. I need to figure out what I want out of life. I need space. Ayan. So, di ba, hinahanap niya yung sarili niya ngayon. Magulo yung isip niya ngayon. Ang daming niyang problema. Hindi lang naman din love life ang nakikita kong problema ng person mo. Ang daming gumugulo sa isip niya. Parang ang daming niya parang tinatakasan ngayong problema. May nakikita rin ako guys, problema pagdating sa pera, pagdating sa pamilya. So, halo-halong emosyon, no? Tignan mo yung bottom of the deck natin. This isn't goodbye. I don't want to walk away, but it's what best for me and us right now. This isn't goodbye. We will be together again soon. So, ayan. So, para sa kanya guys, parang hindi pa naman to nagtatapos. Parang kailangan ko munang isettle yung sarili ko. Parang ganon. Kailangan ko munang isettle lahat ng bagay. Kailangan ko munang mag-isip para kung sakaling i-go kita, parang ganyan sinasabi niya, is ayos na. Parang kailangan niya munang isettle yung mga problema niya. Siguro ayaw kanyang madamay, ayaw kanyang mag-isip. Pero mas mahirap eh. Kailangan talaga pinapaliwanag niya sa inyo. 'Di ba? Pero hindi. Mas feeling niya kasi, mas settle niya yung problema sa sarili niya lang. Okay? May sarili siyang desisyon nang hindi kanya kinoconsult, nang hindi kanya inaabisuhan, no? Okay? Hindi niya sinasabi sa inyo kung ano yung mga plano niya. So, ikaw nangangapa ngayon. Yung iba sa inyo guys, pwedeng hindi ka aware sa mga nangyayari, pero may idea ka. Pero hindi ka sure kung tama ba yung iniisip mo. Okay? So, yan sinasabi dyan guys. Ayan no. Focus on money. I'm currently focusing on my career and finances. My main priority is financial stability. So, may nakikita kong pwedeng bumagsak yung company or kung may business to, pwede nagkakaroon ng struggle. May nakikita rin ako dito guys. Possible, no? Possible na nagkaroon din siya ng problema sa trabaho niya. As in, grabe. Yung pinaka-focus niya ngayon is yung kanyang pera. Tignan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. So, yung iba sa inyo guys, ngayon puro haka-haka. Hindi mo alam kung kanino ka magtatanong, kung ano na ba nangyayari. So, isa lang yung parang alam mo, nagagalit ka sa kanya kasi alam mo na parang ginost ka niya. Bigla ka na lang niyang iniwan sa ere. Okay? Tignan natin, meron tayong my fantasy. You're my fantasy. I have picture and video saved of you and use them for inspiration. I want you. So, ayan. Tinitignan niya pa rin yung picture mo. Madalang na rin ata ito mag-online eh. Hindi kanya ini-stock eh. Okay, parang siguro sa album niya. Yun yung pinapakita sa akin dito. Doon ka na lang niya guys, parang pinapanta siya ngayon. Doon ka na lang niya parang tinitignan-tignan ngayon. So, hindi kanya ma-stock kasi siguro ang daming nagme-message sa kanya. Puro problema din yung binibigay sa kanya. Diba? So, sige, tignan pa natin additional message. Spirit guide. Additional message.
Meron tayong, ayun no, Five of Wands, may gulo talaga na nangyayari. Hindi ka aware dito sa mga gulo na nangyayari sa kanya ngayon. Okay? Ang nakakita ko lang dito, inaayos niya yung problema niya. Ayusin ko lang din to, guys. Inaayos niya yung problema niya ngayon ng sa sarili niya. And siguro kasi, iba yung alam mo sa kanya sa totoong nangyayari. So, ibig sabihin, may mga kasinungalingan siyang sinasabi sa inyo para lang, yun yung parang mabuong pantasya sa isip mo. Okay? Yun yung parang iniisip mo na, ay, sinabi niya naman ganito, ito naman yung pinakita niya. So guys, ito huwag kayo basta-basta madadala sa matatamis sa salita. Ang tao, makikilala mo sa oras ng kagipitan. Promise. So, posibleng nandun na kayo sa point na itong taong to, nagigipit na siya. So, anong nangyayari? Gini-give up ka na niya. Pwedeng ikaw na i-involve ka na rin sa mga problema na itong taong to, sa kinakaharap niyang problema. Okay? Nai-stress ka na sa mga problema, patong-patong na problema ng taong to. Yung tipong wala ka naman talagang problema, sa totoo lang, kung iisipin mo, wala naman pala talaga akong problema. So, ang problema ay siya naman pala talaga. Okay? Pwedeng akala mo is mala sa'yo yung mga taong nadidikit sa inyo ng person mo. Pero, isipin nyo na lang guys, lahat sila umalis na sa buhay nyo. Okay? So, bakit ganun? Di ba? Parang may kamalasan pa rin nangyayari. So, ibig sabihin talaga yung person mo yung nagiging malas. Kasi siya talaga yung may ginagawang hindi maganda. Tignan pa natin. Meron tayong, ayan, Seven of Swords. Ang pinapakita sa akin dito guys, iniisip ka naman niya, nakukonsensya naman siya dito. Iniisip niya kung paano niya i-settle yung mga nangyayari ngayon. Pero hindi niya talaga alam kung paano niya i-settle. Okay, nandun siya sa point na parang kailangan niya munang ayusin talaga yung mga bagay-bagay sa buhay niya ngayon. Okay? Hirap na hirap to ngayon, guys. Ang dami na tong problema. Baka nga karma niya na to eh. Alam niyo naman guys, this year, 2025 is karmic year. Ang bilis ng karma, lalo na kung may ginawa talaga siyang kasalanan. May nakikita kasi akong third party involved dito or may ibang personal na involved na pwedeng aware ka, no? So, pwede ikaw yung third party kasi malakas yung energy ng may mga naging sidekick dito na hindi nila alam na baka sidekick sila. Okay? Na baka ikaw yung other person, baka hindi kayo aware, no? So, ngayon, tinatamasa niya yung karma. Okay? Sobra yung karma nitong taong to. Mahirap na guys i-detalye pero isipin nyo na lang guys, mayroon siyang problema ngayon sa pamilya. May mga kaso ko nakikita rito. Ayan no, nandito kasi yung hirapan. May paglilitis no. May kasunduan, settlement, threat na nakikita ko dito. So, Five of Wands, may nakikita akong gulo na kinakaharap itong tao to. Okay? Titingnan pa natin. Additional message. Meron tayong Ten of Pentacles, pamilya oh. Iniisip ka nito, nakukonsensya rin to guys, no, kung ano man yung mga pinagagawa niya sa inyo, nakukonsensya siya ngayon. Pero hindi niya naman alam kung paano niya ayusin eh, kasi sarili niya ngayon hindi niya maayos. Okay? So, may nakikita ko guys, confrontation na mangyayari dito, parang pagtatalo, pag-aaway, ganon. May nai-stress dito ibang babae. Ibang lalaki, ibang person. May nai-stress sa kanya. Kasi parang kung ikaw may mabigat na problema pinagdadaanan ngayon dahil ginawa nitong taong to, mas mabigat yung pinagdadaanan ng ibang person na involved, especially pamilya. Okay. So, kaya nga masyadong conflict eh. Tignan nyo guys yung unang sinabi ng card. My dreams. I've been dreaming about you. In my dreams, we are so free and in love. Wish I could stay there forever. So, pwede yung iba sasabihin sa inyo, komplikado naman pala yan eh, huwag na lang siya bumalik sa akin, parang ganyan, sisirain lang naman pala niya yung buhay ko. So, yeah, pwedeng nasagap ko nga yung energy mo, kung yan yung nasasabi mo, kasi binabasa lang natin kung ano yung nilalabas ng card. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. So, ito guys, moving on. May nakikita akong parang lumipat siya ng bansa. Parang ganon. Parang
nag-travel siya or umalis siya sa lugar niya. Pwedeng pumunta sa ibang bansa or pwedeng nagtago or pumunta lang sa ibang lugar, no? Pwede kasing ginost ka nito. So, yung pagtatago niya guys, parang meron siyang ibang taong naagrabyado. Family matter, Tingnan pa natin. Meron tayong Ace of Wands, travel talaga, oh. May nangyayaring biyahe sa kanya ngayon. And, parang nagtitipid siya ngayon. Gipit na gipit yung nakikita ko sa kanya, guys. Kung ano man yung kinakaharap ng person mo, nagigipit siya ngayon. So, ang nangyayari dyan, sinisave niya yung pera niya ngayon. Kung magkano man yung perang meron siya ngayon. As in, tinitipid niya. Nagkaroon siya ng problema sa career niya ngayon. Okay, then, sabi ko nga kanina guys, hindi lang love life yung problema niya ngayon. Iniisip-isip ka niya, yes, pero mas pinagtutuunan niya ng pansin yung pera niya ngayon. So, kaya nga sabi dito is nervous. Hindi niya alam kung paano kanya i-approach. Ano yung i-act niya once na magtagpo ulit kayong dalawa. Once na kausapin kanya. So, malaking kawalan ka sa kanya ngayon. Nangihinayang talaga siya. Pero yung pinapakita sa akin dito, hindi kanya kayang harapin dahil nga sa problemang kinakaharap niya ngayon. Okay, tignan natin. Ano yung nararamdaman sa inyo? Okay, nararamdaman ng person mo sa inyo. Kumakay ng ibang card. Nararamdaman ng person mo sa iyo ngayon. Meron tayong Six of Wands. Six of Wands kasi guys is something na communication or may nabubuong plano sa isip niya. So I think ngayon pinag-iisipan niya yung mga pwede niyang sabihin sa inyo. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa inyo. Pero pinag-iisipan niya to. Okay? Nandun sa point na yung person mo ngayon nangangapayan sa dilim. Okay? Six of Swords. So, nag-iisa siya ngayon. Wala siyang kakampi. Kasi pwedeng lahat ng kakampi niya, tinaboy niya eh. Lahat ng kakampi niya, parang, alam mo yon, lahat ng mga taong parang tumutulong sa kanya ngayon. Tinalikuran na rin siya ngayon. Okay? So, guys, napakabigat ng energy ng person mo. Parang karma talaga yung nangyayari sa kanya ngayon. Oo. Tignan natin kung ano yung tingin niya sa inyo ngayon. O, diba? Ace of Wands, so, Ace of Swords. Ang dami niyang realization. So, ito guys, pag yung Ace of Swords, thinking to, iniisip-isip ka niya, wala siyang magawa ngayon. Okay? So, kung sasabihin mo, madali lang naman i-contact ako eh. Okay lang naman, maunawaan ko. Pero guys, parang may nakikita kasi ako mga legal issue rito na parang sinesettle niya. So, parang kinakasuhan. Baka meron siya mga naagrabyado. Okay? Tignan natin ano yung mahilig ba ito sa sugal? Parang stapa yung nakikita ko dyan. Ano yung magiging plano nito? O, diba? Five of Swords, so sinesettle niya yung mga problema niya ngayon. So, parang siguro once na maayos niya yung problema niya sa kanya kukontakin. Outcome. Nine of Pentacles, wala siyang gana ngayon. Hindi niya alam kung paano iisipin na mabawi yung mga perang nawala sa kanya ngayon. Nine of Pentacles. Okay? So, yan. Zodiac signs, aside ni person. Meron tayong Capricorn, Pisces, Taurus, Gemini, and Leo. Okay, meron tayong Virgo, Scorpio, Sagittarius, Leo, Capricorn, and Libra energy. Taurus, Gemini, Pisces, Capricorn, Aquarius, Libra, and Virgo. So, sa side mo, ano yung nararamdaman mo? Meron tayong Seven of Wands. Wala, palaisipan talaga siya sa inyo ngayon. Yung pinapakita sa akin dito, napapaisip ka din sa mga nangyayari sa kanya ngayon. Hindi mo alam kung, hindi mo alam kung totoo ba itong mga naririnig mo ngayon sa akin ngayon. Pero siguro nagiging palaisipan sa inyo or parang mapagtutugma-tugma mo yung mga nangyayari. Okay?
Tignan natin ano naman yung tingin mo sa person mo ngayon. Wheel of Fortune, yun lang ang alam mo, tinakbuhan ka niya, iniwanan ka niya, na maraming problema. Yun lang yung tumatakbo sa isip mo. Kaya nangyayari dito guys, nagagalit ka. Okay, ano yung plano mo? Dito mo, Queen of Wands, parang wala. Tatapusin na lang kung ano yung mga nangyari. Parang, eto na eh. So, kailangan mo na lang harapin na ito na yung realidad. Okay, dun tayo guys sa outcome. Meron tayong 7 of Cups. 7 of Cups. So, wish card or something na andayo mong naiisip, hindi ka naman nauubusan ng plano. So, I think magsisimula ka sa sarili mo ngayon. Nakikita ko na parang, yung muna yung pagtutuunan mo ng pansin. Zodiac sign, Leo, Aries, Taurus. Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Aries, and Capricorn. Pisces, Taurus, Libra, Capricorn, Leo, and Sagittarius. So, doon na lang tayo guys sa message, no? Ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon? Can you hear me whisper your name? So, iniisip-isip ka talaga. We've been together for lifetimes. And now is not the time. Diba? Ikaw yung gusto niya makasama pero ngayon hindi pa daw ata ito, no? Sa tingin niya, hindi pa ito yung time para sa inyong dalawa. Okay, future. Okay. Piling ko malalampasan niya naman itong problema niya. And once na malampasan niya to, kakausapin ka rin ito. Okay, so ayan guys, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye.